Hi guys, so ngayon nga isi-share ko sa inyo yung bagong update ng BIR about nga sa mga online seller kung saan ay kailangan na ngang iparegister itong mga online business nyo sa BIR. Itong apps na Lazada, Shopee at TikTok. Sa lahat ng mga online seller ay makakatanggap nga kayo ng update mula sa BIR na nagsasabi na ganito: update your business info. In accordance with BIR regulation, online seller must BIR registered to conduct business on an e-marketplace platform. Complete your business information now to avoid potential platform restriction. So, at kung hindi nyo nga ito sundin ay bilang isang online seller ay magkakaproblema nga kayo. So, ngayon ay kailangan nyo nang i-register ang business nyo kay BIR. At ang unang step guys ay kailangan nyo nang i-register sa DTI. Ito yung pinakaunang step na gagawin nyo. I-register nyo yung business name nyo sa DTI. At ang pagre-register nga dito, pwedeng online at pwede ring walk-in. Doon lang sa malapit sa inyong lugar. At i-register nyo nga doon yung business name ninyo. Then, kapag nagpa-register na kayo sa DTI, guys, ito yung mga babayaran nyo. Kung national, 2,000 pesos. At kung regional naman ay 1,000. At kung city municipality ay 500. At sa barangay naman ay 200. At last, may dagdag pa po itong 30 pesos para nga sa dokumentary stamp tax. After ninyong makapag-register sa DTI, ay kailangan nyo din itong bayaran para maging legit na yung business name ninyo. So, pwede kayo makapagbayad sa GCash, Visa, Mastercard, Maya Land Bank, at mismo din sa DTI. Pumunta lang kayo sa DTI branch nila at doon kayo mismo magbayad at kung gusto ninyo. Pero mas maganda na sa GCash na lang para walang hassle, para di kayo mamasay at pumila rin doon. Ngayon, pag once nakapagbayad na nga kayo, makukuha na nga ninyo ang undertaking certificate at or official receipt sa DTI. At ito na yung kailangan ninyong i-download para sa BIR. Then, ito yung sample guys na makukuha ninyo na certificate. Ito ang undertaking certificate at office receipt. At ang quality ng inyong business name is 5 years only. At pagkatapos nga na or after 5 years, kailangan nyo na nga itong i-renew ang inyong business name para ang inyong business ay legal at quality na. So, ngayon nga ay meron na tayong requirement sa DTI. Ang sunod natin gagawin ay pwede na nga tayong mag-register sa BIR. So, ngayon, kailangan natin agad itong ma-register dahil sa loob lamang ng 30 days, kapag hindi agad ito na-register, ay magkakaroon na kayo ng penalty sa BIR. Kaya, mula nung kumuha nga kayo ng DTI certificate online. Again, after ninyo makapag-register ng iyong business online, so, kailangan ninyo nang i-register ang business name ninyo sa BIR para makakuha na nga kayo ng certificate of registration para hindi din kayo magkaroon ng penalty once na hindi kayo nakapag-register lamang sa loob ng 30 days. Ngayon, pag nagpa-register kayo, pwede kayong magpa-register nga sa BIR branch or pwede ding online. Kailangan lang alamin mo yung branch mo bago kayo mag-apply online. Pag once nakapag-register na nga kayo sa BIR, magkakaroon na tayo or kayo ng ganitong certificate of registration. So, ngayon nga, paano ba makakuha sa BIR ng ganitong certificate of registration? Open po itong Google search, then itatap nyo po dito yung new best reg. Then dito guys, makikita nyo na nga yung website ng BIR. I-click nyo siya at makikita nyo nga dito yung step by step na guide ni BIR kung paano ba tayo makapag-register sa kanilang website. So dito nga sa step 1, dito nga ay kailangan nyo lang na i-prepare
ang mga requirements ninyo. So, ang requirements ay dapat naka-scan PDF copy na at hindi lalagpas sa 4 MB ang size ng file na i-attach nyo dito. At next naman, dito makikita nyo nga yung kung ano-anong klaseng mga taxpayer kayo. So, halimbawa sa mga online seller, mga freelance, bilong kayo dito sa A or Usana una. Click natin yan at i-check natin kung ano yung mga requirements. So, ang unang requirements guys ay itong BIR Form 1901. Pag once na i-download nyo na nga itong form na 1901, i-click nyo lang itong download here. Then, dito, click nyo ang i-click nyo nga. At pagkatapos nga nating may download yun, dito na po tayo sa next na requirements ni BIR. Ito nga any government issues ID. Tulad na lamang ng birth certificate, o itong Phil ID, or e-Phil passport, driver license, or e-driver license that shows the name, address, and birth date of the applicant. In case the ID had no address, any proof of residence of business address. At yung sunod naman na requirements nila ay itong BIR printed receipt invoice. Kailangan nga ito guys ng BIR. Then, syempre, babasahin din natin dito yung mga take note ni BIR kasi isa din yan sa pinaka-importante na malaman natin. Kung ikaw ba ay likable sa then close po itong, click po itong close. Itong nasa baba, then dito na nga tayo sa step 4. Dito nga, kayo magsasubmit ng inyong mga requirements for BIR registration. At click nyo lang po itong email, your application. So, lahat ng requirements ninyo na naka-scan na at hindi lalagpas sa 4 MB at dito nyo nga i-attach ang mga requirements ninyo. Then, after nyo makapag-submit ng email nyo, dito guys ay makaka-receive nga kayo ng email galing kay BIR na acknowledgement received lamang na kung saan natanggap nila yung application ninyo. Then, once na nakatanggap na kayo ng email or acknowledgement received na email galing kay BIR, yan yung start na pagpaprocess ni BIR ng application ninyo with 3 working days ito. Mula nung na-receive nyo ang acknowledgement ng BIR, then step 5 at ay makakatanggap din kayo dito ng email for the schedule pickup at certificate of registration and buying of printed receipts, invoices, or authority to print if applicable, na kung saan ang email na ito ay may schedule na pang pick up ninyo ng certificate sa BIR. So yan guys, ganun lang magpa-register online sa BIR. At kung nagustuhan nyo itong klaseng tutorial, please pa-like at pa-subscribe ng channel ko, Lee16. Thank you for watching. Bye-bye.